Dahil pinakamalakas ang militar ng US at suportado nito ang Israel, akala ng maraming tao, madali na lang nilang matatalo ang Iran. Pero bakit hanggang ngayon, nahihirapan pa rin silang kontrolin ang sitwasyon? Ano ba talaga ang meron sa Iran na nagpapabagal sa US at Israel? Tara, pag-usapan natin. Unang-una mga kaibigan, hindi maliit ang Iran. Yan ang unang bagay na kailangang maintindihan natin kapag naririnig natin ang salitang Iran. Iniisip agad natin na isa lang itong ordinaryong bansa sa Middle East. Pero ang totoo, napakalaki ng Iran. Para magkaroon kayo ng ideya, ang Iran ay may lawak na humigit kumulang 1.65 milyong square kilometers. Kung ikukumpara sa Pilipinas na may lawak na halos 300,000 square kilometers, mahigit 5 beses na mas malaki ang Iran. Isipin ninyo, parang pinagsama-sama ang 5 hanggang 6 na Pilipinas sa laki ng bansang ito. May populasyon din itong mahigit 70 milyong tao. Pero hindi lang ang laki ng lupa ang pinag-uusapan natin dito. Ang Iran ay hindi puro patag na lugar. Napapalibutan ito ng matataas na kabundukan tulad ng Zagros at Alborz. May malalawak na disyerto at maraming makikitid na daanan. Dahil dito, nagiging parang natural na kuta ang bansa. Ngayon, isipin ninyo ito. Kung ang kalaban ay maliit na bansa, mas madaling bantayan at targetin ang mga base militar nito. Pero sa Iran, napakalawak ng teritoryo. Maraming pasilidad ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ang ilan ay nasa ilalim pa ng mga bundok o nasa mahihirap marating na lugar. Kaya kahit gaano pa kalakas ang Air Force ng US at Israel, hindi ibig sabihin na kaya nilang sirain ang lahat ng target sa loob lamang ng ilang araw. At kung sakaling magkaroon ng malawakang operasyon sa lupa, haharap ang US at Israel sa napakahabang supply lines, mahirap na terrain, at matinding depensa. Maraming military analyst ang nagsasabing ang ganitong uri ng operasyon ay magiging mabagal, magastos at may mataas na panganib. Kaya ang unang dahilan kung bakit hindi basta-bastang natitinag ang Iran ay dahil napakalaki ng kanilang bansa. Mahirap ang geography nito at hindi ito madaling sakupin o kontrolin kahit ng pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang dahilan kung bakit nahihirapan ng US at Israel sa Iran. Kung mapapansin ninyo, hindi ganong nakikipagsabayan ng Iran sa dami ng mga modernong fighter jet. Sa halip, ibang strategy ang pinili nila sa loob ng maraming taon. Malaki ang naging puhunan ng Iran sa ballistic missiles, cruise missiles at mga drone. Bakit? Dahil alam ng Iran na sa usapin ng Air Force, mas lamang ang US at Israel. Kaya sa halip na makipagpaligsahan sa eroplano, nag-invest sila sa mga sandatang kayang umatake mula sa malalayong distansya. Ngayon, isipin ninyo ito. Kapag iisa o dalawa lang ang missile na inilunsad, mas mataas ang tsansang maharang ito ng mga air defense system tulad ng Iron Dome, David Sling, Arrow o ng mga sistemang ginagamit ng US. Pero, paano kung dose-dose ng missile at drone ang sabay-sabay na ilulunsad mula sa iba't ibang direksyon? Diyan nagiging mahirap ang sitwasyon. Kahit gaano pa kahusay ang isang air defense system, meron pa rin itong limitasyon. May limitasyon sa bilang ng target na maaari nitong harangin ng sabay-sabay. At bawat interceptor missile na ginagamit para pabagsakin ang paparating na missile ay napakamahal. Sa kabilang banda, maraming drone ang mas mura kaysa sa interceptor na ginagamit para pigilan ang mga ito. Kaya kung paulit-ulit ang pag-atake, tumataas ang gastos ng depensa at napipilitan ng kabilang panig na gumamit ng sobrang dami ng mamahaling interceptor missiles. Isa pa, hindi lahat ng drone at missile ay magkakapareho. May mababagal, may napakabilis, may lumilipad ng mababa upang mahirapang matukoy ng radar. At meron ding mga ballistic missile na bumabagsak sa napakataas na bilis. Dahil dito, nagiging mas komplikado ang depensa ng US at Israel. Kaya kahit may napaka-advanced na teknolohiya ang US at Israel, hindi ibig sabihin na 100% ng mga missile at drone ay kayang pigilan sa bawat pagkakataon. At ito ang dahilan kung bakit nananatiling seryosong banta ang missile at drone capability ng Iran sa anumang magiging labanan. Ang ikatlong dahilan kung bakit hindi basta-bastang napapahina ang Iran ay dahil mahirap hanapin ang lahat ng kanilang target. Kapag nanonood tayo ng balita, madalas nating makita ang mga ulat na nagsasabing nagsagawa ng airstrike ang US at Israel laban sa mga military facility ng Iran. Pero ang tanong, kapag binomba ba ang isang base, ibig sabihin ba ay tapos na ang laban? Hindi ganun kasimple. Sa loob ng maraming taon, naghanda ang Iran para sa posibilidad na maharap ito sa mga airstrike. Dahil dito,
marami sa kanilang mahahalagang pasilidad ang hindi basta-bastang nakikita mula sa himpapawid. May mga underground facilities na itinayo sa ilalim ng matitibay na bundok. Ang ilan ay pinaniniwalaang ginagamit para sa pag-iimbak ng missiles, command centers, at iba pang sensitibong kagamitan. Dahil nakabaon ang mga ito sa ilalim ng makakapal na bato at lupa, mas mahirap silang sirain kaysa sa karaniwang gusali sa ibabaw ng lupa. Hindi lang yan, meron ding mga mobile missile launchers ang Iran. Ibig sabihin, hindi sila permanenteng nakapwesto sa iisang lugar. Maaari silang ilipat sa iba't ibang lokasyon, maglunsad ng missiles, at pagkatapos ay umalis bago pa matukoy at matamaan ng kalaban. Isipin nyo na parang naghahanap ka ng karayom sa napakalawak na bukirin. Sabi ko nga kanina, napakalawak ng teritoryo ng Iran at hindi lahat ng target ay nakikita ng satellite o drone sa lahat ng oras. Kahit mahusay ang intelligence ng US at Israel, kailangan pa rin ng tumpak at napapanahong impormasyon bago magsagawa ng airstrike. Kapag mali ang impormasyon o huli ang pag-atake, maaaring wala na ang target sa lugar. Kaya kahit paulit-ulit ang mga airstrike ng US at Israel, hindi nito otomatikong inaalis ang kakayahan ng Iran na magpatuloy sa operasyon. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming analyst na ang pagkilala at pagsira sa lahat ng mahalagang target sa Iran ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng anumang kampanyang militar. Sa madaling salita, hindi sapat ang lakas ng bomba kung hindi mo alam kung nasaan ang lahat ng target. Ang ikaapat na mahalagang dahilan kung bakit hindi basta-bastang makakagawa ng matinding aksyon ng US at Israel laban sa Iran ay hindi lang kasi ang Iran ang kailangang isipin. Kapag lumawak ang isang digmaan sa Middle East, hindi ito mananatiling laban lang ng dalawang panig. Posibleng madamay ang iba pang mga bansa at armadong grupo sa rehiyon at maaari ring maapektuhan ang mahalagang rutang pandagat at pandaigdigang kalakalan. Kaya yan ang dahilan kung bakit mabagal ang galaw ng US at Israel. Ngayon isipin niyo ito. Kung magkaroon ng mas malawak na labanan, maaaring magkaroon ng pag-atake sa mga base militar, barkong pangkalakalan o iba pang mahalagang infrastruktura sa rehiyon. At kapag nangyari yon, hindi lang US, Israel at Iran ang maapektuhan. Maaari ring madamay ang mga bansang may interes sa Middle East. At kapag nadagdagan ang mga bansang sangkot, mas nagiging mahirap kontrolin ang sitwasyon. Isa pa, ang Middle East ay mahalagang pinagmumulan ng langis at natural gas. Kapag lumawak ang kaguluhan, maaaring maantala ang pandaigdigang kalakalan at tumaas ang presyo ng enerhiya. Ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasama dyan ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng gasolina, pamasahe at ilang pangunahing bilihin. Kaya hindi lang usapin ng lakas militar ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan ding isipin ng US at Israel ang magiging epekto sa kanilang mga kaalyado, sa ekonomiya ng mundo, at sa katatagan ng buong rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit bawat hakbang ay kailangang pag-aralang mabuti. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang maling desisyon lamang ang maaaring magpalawak ng digmaan at magdulot ng mas malaking krisis na makakaapekto sa maraming bansa. Pagkatapos nating talakayan ang lahat ng mga dahilan, may isang mahalagang bagay na dapat nating linawin. Hindi ibig sabihin na dahil nahihirapan ng US at Israel ay mas malakas ang Iran. Sa katunayan, kung pag-uusapan ng kabuuang lakas ng militar, nananatiling mas malakas ang pinagsamang puwersa ng US at Israel sa maraming aspeto. Mas moderno ang kanilang mga fighter jets tulad ng F-35. Mas malawak ang kanilang intelligence at surveillance capabilities. Mas malakas ang kanilang hukbong dagat. At mas advanced ang kanilang teknolohiya sa depensa. Pero bakit hindi pa rin nila agad natatapos ang laban? Dahil sa modernong digmaan, hindi sapat ang pagiging pinakamalakas. Mahalaga rin kung gaano kahirap talunin ang kalaban. Sabi ko nga kanina, ang Iran ay naghanda sa loob ng maraming dekada para sa posibilidad ng isang malawakang labanan. Nagpalawak ito ng missile program, nagtayo ng mga underground facilities, nagdeploy ng mobile missile launchers, at sinamantala ang geography at strategic location ng bansa. Ibig sabihin, kahit mas malakas ang US at Israel sa kabuuang kakayahang militar, may kakayahan ng Iran na gawing mas mahaba, mas magastos, at mas komplikado ang anumang digmaan. At habang tumatagal ang isang digmaan, mas tumataas ang gastos, mas lumalaki ang panganib ng paglawak ng labanan, at mas marami ang maaaring maapektuhan. Hindi lamang ang mga bansang direktang sangkot, kundi pati ang pandaigdigang ekonomiya. Kaya ito ang pinakamahalagang aral sa usaping ito. Ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng sandata o modernong technology. Minsan, ang tunay na sukatan ay kung gaano kahirap itong talunin
at kung gaano kalaki ang magiging kapalit ng isang digmaan. Kaya sa kasalukuyang sitwasyon ngayong July 2026, hindi natin masasabi na mas malakas ang Iran kaysa sa US at Israel. Ang mas tamang paglalarawan ay ang Iran ay isang kalabang hindi madaling patahimikin. Kaya bawat hakbang na magkabilang panig ay kailangan pag-isipan ng mabuti upang maiwasan ang mas malawak na digmaan. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin nyo, paano magtatapos ang tensyon sa Middle East? Magkakaroon kaya ng pangmatagalang kapayapaan? O posible pang lumawak ang sigalot? I-comment nyo ang inyong pananaw sa ibaba at pag-usapan natin ito ng may respeto at batay sa mga impormasyon. Kung nagustuhan nyo ang video at may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video. I-share ito sa inyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na videos tungkol sa geopolitics, international affairs at mga mahalagang balita sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. God bless at paalam.